Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So, hinaan lang natin yung boses natin kasi gabing-gabi na ngayon. So, yeah, ang video to is mula sa yung araw. Meron to papagat na nahalungkat at nakalimutang sulat ng ama na siguradong dudurog sa puso ni Sen Aimee. So, panonorin natin to ngayon para kasi nag-viral siya, no? And then, yeah, kaya na din bahalang humusga. And I think connected to siya doon sa yun nga, issue ng magkakapatid. Ano? So, tingnan natin kung ano nga ba yung sulat na yan or whatsoever. So, again, bago natin simulan sa yung araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. Pinoisy. Mga kanoisy, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin agkawin pa ng China. Again, sa yung araw, Pinoisy, like, comment, share, subscribe, start. Pasensya na kayo, hihinaan lang natin yung boses natin kasi madaling araw na ngayon, 2 a.m. Ng lahat ang mga testimonya ng aking ama. May isang nakakayak at talaga namang nakakapagpagtamdamin na sulat ng dating yumaong Ferdinand Marcos Sr. para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayon na tila alam na niya ang mga pagsubok na kakaharapin ng kanyang anak. At kaya nga naman napapansin ko na kaya pala matatag ang ating Pangulo ngayon ay dahil sa mensahe sa huling sulat ng kanyang ama sa huling birthday ng kanyang anak bago ito tuluyang namahinga. Halika, atin itong tignan mga kaibigan. Ating panoorin ang video ito. Okay. To Bongbong My Only Son, dated October 15, 1988. This book may be my last legacy to the Filipino people. I wanted you and Aimee and Irene to be among the first to read it, for while other Filipinos may waver as to what they would be willing to pay for our country's freedom. Nalulungkot siguro ngayon si Apple kasi yun nga yung isang anak niya biglang tapos din is owned na ni PBBM. Sinabihan ba naman hindi ko naman kapatid yan? Yari. We belong to a breed that has never counted the price we must pay for freedom. You are true soldier, and our credo has always been battled for country's freedom to the death. But more than death, price of even fortune or life most valuable to a man, honor itself. As I write on your last birthday, go with pride and embrace your destiny. God always go with you. Embrace your destiny. Nakakalungkot yung destiny na yun kasi yun nga si Aimee bigla siyang inaaway. Grabing destiny yun. Or siguro hindi na-predict ni Apolacay na ang destiny para ni Aimee Marcos is maging Aimee Duterte Sayang din niya yun na-predict. Father Ferdinand, isang nakakaantig na mensahe kaibigan. Ang panukala ng dating yumaong Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang anak na noon pa man ay ginagawa ng sentro ng pamilyang Marcos ang ating Pangulong Diyos upang maging matagumpay ang kanilang mga liderato. Katulad na lamang ni Ferdinand Marcos Sr. noon sa kanyang unang panunumpa bilang Pangulo noong Disyembre 30, 1965. Malinaw na binigyang diin ni Ferdinand Marcos Sr. ang papel ng ating Pangulong Diyos sa kanyang pamumuno. Ika pa niya, sa bisa ng inyong mandato at sa biyaya ng makapangyarihang Diyos, ako'y naririto ngayon. Pinanindigan niya ang pananampalataya ay haligi ng kaayusan at pag-unlad ng bansa. Sa kanyang mga talumpati at mensahe, palagi niyang hinihikayat ang sambayanan na magkaisa at kumapit sa moral na paninindigan. Isang paninindigang nakaugat sa pananampalataya. Para sa kanya, ang bawat pagsubok ng bansa ay maaaring lagpasan kung may takot sa Diyos at disiplina sa sarili. At makalipas ang ilang dekada, patuloy ang lang kasi yung yun nga hindi nga natin kasi naabutan yung pananungkulan ni Apolacay pero I think lang naman siguro. I think okay lang din naman siguro yung niya, yung pananungkulan niya. Or ewan ko, may kanya-kanya kasi tayong niyan may kanya-kanya tayong pag-interpret. Kasi biruin nyo ngayon meron na tayong internet, 'di ba? Kahit ngayon nga, kahit anong tawag dyan, yung mga magagandang ginagawa ng admin, hindi nakikita ng tao or ng option or ng naggalit kay Apolacay, 'di ba? Hindi nila nakikita 'yon kasi yun nga, hindi ba't pumunta ko kay Apolacay, kay PBBM.
yung mga pinagagagawa ng admin ngayon, hindi nakikita ng tao or hindi nakikita ng mga kalaban ng admin kasi hindi nila tinitingnan. 'Di ba? So, paano na lang kaya or what more na lang kaya kung dati, 'di ba, na wala pang TV, 'di ba? Wala pang cellphone, wala pang social media. So sobrang hirap talagang ma-appreciate yung ginagawa ng isang admin Yung na lang kung paramihan na lang ng ng mga propaganda, black propaganda or good propaganda whatsoever. 'Di ba? So kaya sobrang hirap ding i-judge talaga overall yung panunungkulan ni Apulacay na sasabihin masama or yun nga parang dictator or whatsoever. Kasi si PBBM naman ngayon tinatawag din nilang dictator, 'di ba? Nang sa kadahilanan lang na ginamit daw ni PBBM na panagutin yung mga Duterte anak ng Tokwa na yan. 'Di ba? Para sa kanila abuse of power na yon. Kung tutuusin naman, meron naman talagang nalapag yung mga taong yan. 'Di ba? Yun lang din. Nasa buhay ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paniniwalang mahalaga ang panalangin sa pamumuno. Sa kanyang talumpati sa 49th Philippine National Prayer Breakfast noong Nobyembre 2024, binigyang diin niya ang pamumuno na walang pananampalataya ay parang Tama. makakarating sa lao pero mawawala sa direksyon. Isinambit din niya na ang kanyang personal na panalangin, nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga biyayang natanggap na natin at patuloy akong nananalangin na pagkalooban niya ako ng karunungan, malasakit at pagmamahal sa bayan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., sa harap ng mga kalamidad, hamon ng panahon at pagsubok sa pamahalaan, ang sama-samang panalangin ang pinamakpangyarihang sandata ng isang bansa. Kaya nga naman, sa gitna ng mga pagsubok na kinakaharapan ng ating gobyerno ngayon, ito ang panawagan ng Pangulo kaibigan sa bawat mamamayang Pilipino. Sa maraming panayam at talumpati, bukas ang puso ni Pangulong Marcos Jr. sa paghingi ng dasal mula sa mamamayan. Sa isang panayam, sinabi niya, ako'y nananawagan, ipagdasal niyo ako at ipanalangin natin ang ating bayan. Hindi ito kaya ng isang tao lang. Ipinapakita nito ang kanyang pagpapakumbaba at paniniwala na ang tagumpay ng isang pamahalaan ay nakasalalay hindi sa talino ng pinuno kundi sa tulong ng ating Panginoon Diyos at suporta ng mamamayan. Ang sarap din siguro di ba? Mapunta tayo sa mga politician na yun nga maka-Diyos or may takot sa Diyos. Yun yung isa sa pinaka-importante talaga kasi kung may takot ka talaga sa Diyos, parang hindi ka magnanakaw di ba? Hindi ka mangungurakot. Ewan ko lang din kung di ko rin maintindihan kasi yung ibang tao na kapag kayon nga, tumatakbo pa lang sila, punta sila ng punta sa simbahan, dasal sila ng dasal na manalo sila, dasal sila ng dasal na yun nga, maibigay sa kanila yung yung trabaho na yan, di ba? Tapos nangangako pa sila na pagsisilbihan nila ng todo yung taong bayan. Pero kapag nasa kapangyarihan na sila, nag-iiba sila Parang ewan ko, natitempt sila or, binago sila ng pera. Pero kung isipin nyo na lang na yung tao talaga is may takot talaga sa Diyos. Parang sobrang labo talaga magnakaw Diba? Kasi parang yung guilt mo na yung kalaban mo Diba? Yung sarili mo na yung kalaban mo. Pero yun nga, sad to say, yung mga tao nagbabago talaga sila kapag nakakahawak ng mga malalaking pera, bulto-bulto. Yung iba, di ba? Doon pa mismo sa simbahan nakikipagtransaksyon, aray ko. Nalangin ay hindi lamang bahagi ng pribadong buhay ng mga Marcos, kundi naging sentro rin ng kanilang pampublikong paglilingkod. Para kay Marcos Sr., ito'y simbolo ng pagkakaisa, disiplina at muling pagbangon ng bayan. Para kay Marcos Jr., ito'y sandigan sa gitna ng hamon ng makabagong pamumuno, isang paalala na ang tunay na lider ay marunong lumuhod at manalangin bago manindig at magpasya. Sa gitna ng pagbabago, krisis at pag-asa, nananatiling makapangyarihan ng panalangin sa puso ng mga Pilipino, maging sa mga namumuno sa kanila at sa bawat panawagan ng Pangulo para sa dasal, sumisilip ang isang simpleng katotohanan. Kaibigan, ang panalangin ay hindi kahinaan ng lider, kundi lakas ng isang bayan. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Ang pa dito ewan ko, sobrang ironic, diba, na parang dito si PBBM, nananawagan siya ng prayer, pagdasal na sana maging yung leadership niya or yung panunungkulan niya, pamumuno niya sa bansa, di ba? Nagpapadasal siya na sana'y ma-guide siya. Yung kapatid niya naman
Nagrarally sila ng peace and transparency. Ginagamit nila yung simbahan, yung INC na supposed to be, di ba? Na ano talaga, panalangin sana, purely. Pero, ang ginagawa nila is sila mismo yung ano doon mismo sila naninira ng tao. Di ba? Like, di mo talaga maintindihan na anak ng tokwa ka. Ano ka na lang, mananawagan ka na lang ng transparency, gagamitin mo pa yung simbahan. Tapos yung mga banat mo may paatake pa. Diba? So, nothing makes sense talaga na gagawin mo yan, simbahan. Ewan ko, nasanay kasi sila sa ganyan dati din yung taong, yung nasa dahig na ngayon. Diba? Gumagawa-gawa sila ng prayer rally. Vigil rally, prayer, something like that. Diba? So, i-expect mo na prayer talaga, purely prayer talaga yung gagawin nila. Pero kapag nakahawak na ng mikropono, hinahaluan ng politika eh. Kaya sobrang hirap paniwalaan na sobrang genuine yung gusto nilang mangyari na peace or whatsoever or prayer rally. Sa prayer kasi kunyari, I think ito lang yung pagkakaintindi ko. Kung gusto nilang 100% talaga maging effective yung prayer rally nila or kung susundin talaga nila yung prayer rally nila, pwede naman nilang i-pray lang yung tao, di ba? Like, ipagdadasal namin na sana'y magising ka, magbago ka, something like that. Di ba? Kung sa tingin nyo talaga hindi kayo satisfied sa ginagawa ng nasa gobyerno or ng admin or whatsoever. Ganyan yung tamang siguro definition ng prayer rally for me. Pero kung yung gagawin mo, meron tayong bangag ng presidente. 'Di ba? Ganyan, sisirain mo talaga ng todo. Hindi na prayer rally 'yun. Parang na 'yun? Political strategy using the religion or whatsoever. Using the abusing the faith or whatsoever. Same as INC din, 'di ba? Nakakalungkot mang isipin. Sobrang ganda sana ng movement, 'di ba? Transparency or whatsoever. Pero yung nasa kabilang political party yung magsasalita mismo doon. Ang pangit. 'Di ba? Kasi hindi talaga ako naniniwala na yung mga nagsalita doon na kalyado ng mga Duterte is 100% malilinis talaga sa politika. 'Di ba? Sobrang hirap paniwalaan pa rin. So, dapat, kung mag-transparency sila, 'di ba, manawagan sila ng transparency and peace, hindi politiko ang magsasalita doon. Kayo, mga pastor, gawin nyo yan. 'Di ba? Wala akong problema dyan. Pero never, 'di ba? Never pick a side. Kasi di mo alam talaga sa mga yan kung sino yung may tamang ginagawa talaga. Of course, kakampihan nyo yung mga kakampi nyo na yan. Kung sasabihin nila na hindi sila nagnakaw, of course, paniniwalaan nyo yan. Pero ang tanong, talaga ba? Kasi dito sa mundo natin, wala namang magnanakaw na basta-bastang umaamin. Yung iba nga, kahit nabubuko na, hindi pa rin umaamin eh. Diba? So, yun lang naman, sobrang laki talaga ng pagkakaiba, So, kita nyo naman yung outcome talaga. Kinarma-karma na talaga ng solid si Manang Aimee, di ba? So, I think deserve niya naman yun. Ngayon, dinis on pa ni PBBM. The lady speaking on TV is not my sister. So, after, Sandro Marcos, si PBBM na. Pero kita nyo naman, yung banat pa rin ni PBBM is hindi din siya ganun talaga. Disrespect sa atin niya. Parang niya lang na, sige, disowned na lang kita. Diba? Kaysa kung ano-ano pa yung pagsasabihin ko dyan. Diba? Ano pang mga gawa-gawang shits na sasabihin dyan. So, sobrang magkaiba talaga. Ewan ko kung ano yung nafe-feel ni Apo Lakay ngayon. Diba? Knowing na yung mga anak niya is, yun nga, naging presidente sana, naging senador, pero wala, nagbabardagulan dahil lang sa kampi-kampi, diba? So, that's it. So, kaya na masasabi nyo dito, comment down below. So, pasensya na kayo kung medyo talaga yung boses natin kasi madaling araw na dito eh.
So, yeah, kailangan ko lang mag-upload, you know. So, anyways, that's it. So, again, sa yung araw, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, that's it. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.